Tayo ti daan nga tawan ket ikamusta tayo ti baro nga tawan. We will put off the year 2024 and we will put on the year 2025. Amin ton nga resibo next year nga 2025 ton. Amin nga documents, amin nga paperworks, amin nga dating tayo 2025. Hanggang mabalik ipapilit mo nga 2024 tanalpasan nga nauksob di jay ket nagbalin nga baro nga tawan. That's why the title of today's message is this: putting off and putting on. Pananguksob ken panangikawas. Ating nga tumakdamdamin ti Kamsat. Colossians chapter 3 verses 9 to 10. No, ada ti Biblia dita makipag-ukrad kayo, makipagbasa kayo kanya. Kunanan ditoy, do not lie to one another, since you have put off the old man with his practices, and have put on the new man who is being renewed in the knowledge according to the image of his Creator. Heavenly Father, we thank you for upholding us all together as may sa Apo Diyos nga anak mo, and kas may sa nga iglesia. Igbigay mi Apo Diyos nga all throughout the year kat sika Apo ti ng tatarabay, ng 111, ng bendisyon, ng idaldalan, ng sursuro kada kami. Kat bordong Apo Diyos dito nga tawan. As we end this year, we ask for your continued blessing to be upon us. Continue to open our hearts that we may understand your words even today. Ano ti kasta Apo Diyos, masursuro mi nga ayaten sika, masursuro mi nga agtalekpay ken ka, masursuro mi Apo Diyos nga biyag na may tunos kadagiti pagayatan. Bendisyon na Apo Diyos dito nga tiyempo as we ponder on your words today. Tinagan mo ti metantanog ken medaydayaw. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Pananguksob ken panangikawas. Putting off and putting on. Ibagbagalan nito, ibinasa tayo nga ada the old you ken ada the new you. Ada the old man and the new man. The old self and the new self. Katikulan na, put off the old man with its practices and put on the new man which is being renewed to the image of his Creator. Mo ino narugitan iti bado na bangsitan iti salawal mo ket gusto nating palitan. Bis ko ba kayo? Hindi ba nagbis? Gusto natin, kaya nagsukat ti bado tayo, kaya mga baro iti bado tayo, baro ti pantalon tayo. Bueno, no naangdodan di bedsheet tayo. Sino po dito ang naangdod ti bedsheet na? Huwag niyo pong iabot yan hanggang next year. Ano yung nabayagod ka nagtutulot at talang mo nga naginit, praise God, naginit. No naangdodan di bedsheet tayo, kaya tayo na ikatan, di ba? Kaya tayo nga sukatan. Kung dati ang amok na talaga favorite na rin yung bedsheet na, sukatan. Matawo na lang, pinasulat na yung bedsheet na. Normal na tao, normal normal ka nga tao, you would want to change your bedsheet. At ginagawa natin yan sa ating mga gamit. Amoy sa Korea, even sa Hong Kong, at nga iti-term natin every magpalit ang taon. So katanda ti gamit niya, so malagagsakan na Pilipino dyan, ay akop. Pero ibasura ka kami dyan, malaking item babayaran mo. Babayaran mo yung bunag, bayaran yung truck ka mga ala. Ganito na mga ala ang Pilipino, malagsakan niya. So kada kami dyan, name what you want. New bed, new cabinet, dapat i-redactor na ito kaya pabaruin na. At ginagawa natin yan sa ating mga gamit. O rin tayo, kaya tayo mapabaro. Dati may isang ugaling nga kaya kung madinibagan. Nung dati baro nga balo, kaya ko nga isulat natin sa sososot ko. May bagong pants ako. Yun ang gusto kong laging ginagamit ko na, agkupas na nga na ako sila. Kanya nga garot, gusto kong sinusuot yung bago. We do that sa mga bagay-bagay. Ginagawa natin yan sa gamit natin. And we are so conscious about it. But you know what? When it comes to the old, filthy attitude, character, personality, perspective, language in our lives,
parang hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Pero sa totoo lang, sila dapat ang palitan natin kasi mabaho at luma na sila. Hindi lang ito nakakasira sa iyong buhay, nakakasira rin ito sa buhay ng iba. Kaya ito ang gusto kong spread out today as we end this year and we face the new year ahead of us. Putting off the old you and putting on the new you. Duwa lang ang puntos. Putting off the old and putting on the new. I made an acronym of the word old and new. Tatlo na nakatay ang masurutan. Number 1, putting off the old. Number 1, bullet A, letter O, putting off the old self. Huwag matikapan mo, old self. Old self. Old you. Kalyawa man nakaban mo no lumaklakayan, no bumagpakatan. Lumaklakay ba? No bumagpakatan? Putting off the old you. Yung every time nga, ibang bagay ng Biblia, the old self, old man, it speaks about our old sinful nature, the rebellious nature inside of us, na kaya't na nakanayon nga tumaliwas sa kagustuhan ng Diyos, the carnal you, the worldly you. Kasi magbaga na natin binasa tayo, the verse 9, put it off. Mga takaban mo, put it off. Put it off. Dito sa napagkita sa Colossians chapter 3, God, put to death. Patayin mo na yung old man. Basahan kayo naman. Therefore, put to death whatever in you is worldly, sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Because of these, God's wrath comes on the disobedient. And you once walked in these things when you were lying in them, living in them. But now you must also put away all the following: anger, wrath, malice, slander, and filthy language from your mouth. The wrath of God, ipungtog ti Diyos, is coming, kanagating ang manbanan, isumako na put them all away. If there is any anger, sabi naman tinaumot dito, naumot ka ng tangatawan, next year katang umot ka manan, put it off! If there's any anger, wrath, malice, slander, panang porditipada ng tao, filthy language, panagsaot ti dakas, panagsaot ti ulbod from your mouth, put them all away. Mga tangaban mo, put them all away. Put them all away. Uksobang nabangsit na kita, madimig tugot na kita mabanbanagin ko next year. Ako na, kadagitoy nga banbanag, umay tipungtot ti Diyos. Even sexual immorality, impurity, lust, evil desire, greed, etc., etc. That is the old you. Put them all off. Amen. Amen. Uksobang nagitan. Dalhin niya hanggang next year. Papahirapan ka ng mga bagay-bagay na yan. Hindi lang papahirapan, dusalan na ka ni Ako Diyos. Now, make a letter L. Make a duwan. Ito ay number 1, bullet B. Letter L. Let us put off the old man. Number 2, let us put off lies and lying. Yung bagana yung verse 9. Put off all the lies. Do not lie to one another. Kati katanda iti kinaulbod, iti biyag tayo. Amen. Amen. Put off all the lies of the enemy in your life nga that you have been believing. Nagay kinaulbod nga pinagpatem. Isandang tayo matlangan ng tagululbod. So kung ta, do not lie to one another. Bagang takabay mo, di kan agululbod. What were the lies of the enemy this 2024 that got into your mind? Amoy ni Satanas is called the father of lies. Nalay nga gulbod deta, inandama kan arasaas deta. Is the father of lies, al arasaasan na ka,
Kat nohaan mo masiputan, namati ka magtanan. Kat kunanaking ka, you will never attain anything in life. Narigat ka rasanas na, medyo nasa ligat ako. Kunanin sa tanas ka, masideg. Awan, haan kanto, awan pulos, upas pasamak tibiyag mo. You will never be healed. You will never attain good in life. You can't make it. You can't do it. Awan, you're a failure. Nakita ka sa Satanas minsan sa buhay natin. You are just a nobody. Dumapatingan tayo, arasasa nakangawa, nakangapumasa, hanga nagsikog, hanga makagatang tibalay, hanga pumintas ti pamilyayo. Those are all lies of the evil one. Kung nanaking ka, it's okay. Okay lang ti agbasol. Okay lang, basta huwag makakita. Those are all lies of the evil one. Kung pagtampo ka, magpaka-depress ka, you abandon your children, you abandon your family. You know, those are all lies. Bagang takabay mo, those are lies. Those are lies. O, baka ngayon meron ding naglalay. Huwag ka makinig kay pastor, hindi totoo yan. Nasus talaga na, in Jesus' name, kung nagmadala. Huwag ka makinig kay pastor, hindi totoo yan. Huwag ka mag-submit sa leadership ng church. Maging nega ka, maging arasagig ka. Those are all lies. Kung pinagpatin na kita ng tangatawan, I can put them all off. Amen. Put them all off. Amen. Amen. Kung kunangin ka ni Satanas naman, you're a loser. Iba ka pa ng ham. I'm a winner. I'm a conqueror by the grace of the Lord. Kung kunangin ka man nagbasol ka, kung may tama ka. Kung kunangin ka man nagbasol ka, may tama ka. Pero napatawad na ako. Amen. Amen. Magdumong at masapol nga amutay nga kontraan. Lagi ti arasas ni Satanas kila tayo, nga amutay nga saan nga nasayaan. Put all lies and lyings in our lives. Kito dagiti nga panunot tin and entertain tayo this year. So amin nagitan. Sumango ka kayo kumati baro nga tawan nga daan ti baro nga kidnapabaro nga panpanunot. Amen. May ka-talo, number 1, bullet C. Let us put off the old self. Put off lying. Let us put off the deadly poison of unforgiveness. You know, unforgiveness is a very deadly poison. It can kill you unknowing you. Ano ti mabalin nga pagsangaan no tapusong kat napno ti saan nga panampakawan. It can lead to bitterness, resentment, anger, anxiety, depression, suicide, broken relationships, etc., etc. And whenever there is unforgiveness, no, at dati saan nga panampakawan ti puso tayo, isipasigurado ito the spirit of Satan is present. And it opens the door, tapos ikasta ka umunag isuna. Tanya, whenever there is unforgiveness, open door deta ni Satanas, tapos para binibigyan mo siya ng malaking pintuan at sinasabi mong pumasok ka. At talaga nga sumunod ni Satanas na together with his army. At huwag ka sanang papasok sa bagong taon na hawak mo pa ang deadly poison of unforgiveness kasi walang ibang iinom yan kundi ikaw. So ako na Colossians chapter 3 verse 13, agpipindakawan kayo, no, ada nakapasok ka na kayo. You accept one another, basahan namin kakabsahan ko na. Accepting one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so also you must forgive. Amen. Pinakawan na tayo ni Apo Diyos. Uray no na bangsit, na dakas, na rugit, na dakkel, di basol tayo. Pinakawan na tayo. That is why Jesus Christ is our basis for forgiving other people. Makakayanan nating patawarin ang mga taong may atraso sa atin. Hindi lang ngayong taon. Baka yung mga iba noong 5 years ago pa, Pastor, awan harigat, alamalan, dahil ako kulang, Pastor.
nasaktan na feelings mo, edi 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, our basis for forgiving others is the forgiveness of Christ in us. Mabayalan tayong magpakawan. Kapunan tayo mismo ay pinatawad ng Diyos. Amen. Pagkatakabay mo, pakawanan mo. Nahirap yung papasok ka sa bagong taon. It's really hard. You enter the new year with roots of bitterness in your heart, roots of anger, dahil meron mga taong hindi mo pinapatawad. Katulad nito ay, let us put off. Amen. Amen. Uksoban the old self, uksoban the lies and lying, and also the deadly poison of unforgiveness. Now, dapat ibagbaga na put on. Masapol nga ikaus tayo. Panang uksob ken panangigawas. Kaya rin tayo kat new. Barbaro. You put on, letter N, the new man. The new you. Alam mo, matakaban mo nung nagmumukhang bago. So, po yung bago ikaw. Ako na lang nagdigos, pastor. Colossians chapter 3, verse 10 to 14, this is the new man. Basahan tayo. Nakuha na rin ka? And have put on the new man, basahan tayo namin, who is being renewed in the knowledge according to the image of his Creator. Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave and free, but Christ is all and in all. Therefore, God's chosen ones, holy and loved, put on heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, accepting one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Above all, put on love, the perfect bond of unity. Amen. Amen. Put on the new creation. Put on the new man. Put on the new you that is being renewed, mapapabaro in the likeness of Christ. Kaya natatalang grabe nito ay, kasi narigat nito ay, naawan ni Kristo king ka. That's why the first step on putting off the new you is putting on Jesus Christ in your life. No awan ni so Kristo king ka, haan mo mabangalan neta. So magbaga na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If any man is in Christ, he is a new creation. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Diba bakit ni Biblia nga new creature pa? Parbarunga parswa. New creation. The new you. The new man. This is only possible when you have Christ in you. Saan lang gamin nga ugali ti sukatan ni Apo Diyos pabaron na. Sa totoo lang, biyagin na dyan na tayo ng Espiritu, King ka. He will reborn the dead spirit in you. So ako natin Biblia na, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You must first be born in the Spirit. Amen. Ipanay kawas detoy baro nga parswa, umuna, kat masapol, mapabaro ka kini Kristo by putting your faith in Jesus Christ. Amen. Amen. The old you is dead because of sin. It must be born again. You must be born in the Spirit. A new creation, a person putting his faith in Jesus Christ. Amen. Amen. Putting on the new man, panangikawas. Sino po nakatanggap ng bagong damit? Na tinaawat ko nga barbarong bago. Suot ko ito no next Sunday, a New Year.
Putting on the new. May tinignan na, dati barbaro mo, balo ka, suot mo. May kakaibang feeling ng bagong damit. Ano tayo asawa dito ay, ang may matalpas, di mo na pa, kita. Gumata nga, di baro nga, paano na, kita nga ni, ating Dr. Ragsak na. Now, putting on the new man that is being renewed, mapagpabaro in the likeness of Christ. Kaya, ano ba yung tsuraan na the likeness of Christ? Ano ba yung tsuraan na dating a new man? Ano ang qualities ng bagong tao na ito? Kaya, diyan kagagalan, ani Kristo, being renewed into the likeness of Christ. Christ likeness, niya pati qualities ni Jesus Christ, nabasa na dyan, noon niya dapat kay kaus tayo. Ni Yesu Cristo is a man that is full of compassion. Subliman dyan, di ko tatay. Jay Colossians chapter 3, verse 12 sa riyan. Jesus Christ is full of compassion. He is gentle. He is kind. He is humble. He is patient. He is forgiving. He is full of love. Dahil kita ti masapol nga ikawus tayo. Magandang mo, ikawus mo na kita. Ikawus mo na kita. These are the qualities kung mga masapol nga ikawus tayo. Among nabangbang luka nga sumango ti baro nga tawan no at daging ka na kita. Oras ang ka nagdigos. Oras ang ka nagdigos. Kapag suot-suot mo naman ang mga yan, gentleness, kindness, patience, forgiveness, love, komplikado eh. Diyan lang pa nang i-apply. Diyan lang pa nang i-aramid. Kakaroon na timang pikarking ka, humility, ba't ka nung ibagbaga ni pastor na isuot tayo. At dati talaga nga manggagaganahin ka, patience ka naman, siguro na pastor na isuot tayo. Medyo nawawalan ka ng gana, labat, ibagbaga na isuot tayo. Isuot tayo, magandang mo, isuot mo! Isuot mo. Hallelujah. Alam mo, pansin ko lang, yung mga taong nakasuot ng mga ganito, love, joy, patience, kindness, gentleness, nagpapatawad ng mga tao. Isuda na ng itang tao nga, kasta saan nga lamang lakay, saan nga bumakbakan. Alam mo ba takaaban, no? Na nararagsak dahay. Parang hindi sila naluluma. They're always new. They're always fresh. Ang nagabuta nagbado da iti barbaro mabado, but they have put on the qualities of Christ. Amen. Hallelujah. Isuot na kita as we face the new year because that is the real you. Letter E in the word new, let us put on eternal mindset. Bagaman tangaban mo, eternal mindset. Eternal mindset. Kung kamuno, dati kapag pakadak dito nga every sakbay ditawan or New Year, agplano ako. I plan my whole year. Nataramidag dati makatawad. Di ba diya? Ano ko rin may sabi daw niya nga basta, kumpurme niya mapasama. Mayat niya, tugaw kayo muntang basin, what will I do this year? What do I have to accomplish this year? What are my plans this year? At marahil, marami tayong plano, marami tayong project this coming 2025. Wala namang problema sa mga yan. Pero kung hanggang dyan na lang, ang gana de talatay, puro pang daga amin nga goal mo tibyan, walang eternal mindset, sayang nakita ng plano. Ibig sabihin, you are still in your old you, old self, delikado ka sa. Adino, puro pandaga lang, di pang panunutan tayo. Baka numatay tayo kung pasubligan natin, hindi na ba daga. Mo, istorya nga niyan. Awisan dahil simbahan, awan, nagpakandyaman o. Awisan dahil simbahan, awan, nagpakandyaman o. Awisan dahil simbahan, awan, nagpakandyaman o. Natay, pandilangit, kahit na sumbrang dilangit. Sumbrang ka di dilangit. Subligan daga, apay, awan, nagpakandyaman o. Puro pandaga, di man panunod mo. Baka na mga sa dilangit, pasubligan na ka. Awan, di magpatanom na talo, nagsubli ka. Awan, nag-report sa opisina, nagsubli ka. Awan, nag-open store, nagsubli ka.
Awan di mangpakan ka, di katarangan mo, agsubli ka. Awan nagisuro, agsubli ka. Baka ka makasarag. Kano kanto pa ka makasarag? Di makasarag ito langit, di kita tao nga dati, eternal mindset na. Pagpadaanan na no, ano na ka mapanidjay. Amen! Amen. Kasi na ko lang patay, awan dakas na. If we want to be successful here on earth, ang dagawa ng problema, ngam dapat adangan siya eternal mindset. Napakahalaga itong eternal mindset na to. So magbaga na Colossians chapter 3, verses 1 to 2. At taytayik na lang ng Colossians chapter 3. Unala nita, if ye then be risen with Christ, niya ko na na, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Set your affection, set your love, set your time, set your priorities on the things above and not only the things on earth. Tamatay ka! Wala na the first. Tamatay ka at tibiyag mo na idulin kini Yesu Kristo. Katotal talaga na ayatan ni Yesu Kristo. If you are the new man, you will desire eternal things, the things that are in Christ in heaven for you. Amen! Nung titarigalay lang ti tao at puro na indagaan, delikado ka kamsa. Nagyaman ang kadirion yung damama. Dada ni Madam Jasen. Kaya nagsermon ka, sinermon ang wala ka dati, nung tongtong gatandang itong na sinermon ang isuda, mas tawag ni Ma'am Jasen. So natin mo na nga nagsermon. Kaya i-interview ka ni Mama siya na, Christian ka na siya. May dalawa sa church na hawak. Kaya isuti, ewan na ba yung evangelist? Kaya isuti ko na. Narigan ka kamsa, no pang dagalang, di panunod tayo. Tamatay tayo to, kat mapantayo di gloria. Di no, di paglandingan tayo. At magandang iplano, magkakabsat, magandang iplano nga adda iti mayag nga biyag tayo this coming year. Pero huwag mong kakalimutan, unang iplano mo tungkol sa ikauunlad na yung pananampalataya, ikakaunlad ng yung pagkakakilala at pagmamahal sa Diyos. Amen. Kung mayag nga iraman mo dito, goals mo, walang plano mo. Next year, I will be sharing my faith to my friends. The challenge ko, bagik, ako pa lang ramraman na kayo, taka na kayo, 38 years old up, I will share my faith to 38 people. 38 nga saggay sa nga 38 nga 50 nga tagtaohan. Madali lang niya. Awisan lang natin na payang nalpas 38. I mean saggay sa personal evangelism. I will tell them the faith, the love, the grace of God, the forgiveness of God in their lives. May salita nga nakasurat iti goal ko for 2025. At may ambot nga igolyo. Oray nung tipagrugyan lang tinatitawad mo ko 3 o di 3. O di pagrugyan namin lang. At least meron kang eternal mindset. Maganda rin na iplano mo next year na mabasa mo maski ang New Testament lang. Amen! Iplano mo na ma-disciple ka at maka-disciple ka. Eternal mindset. Put on eternal mindset. Seek first the kingdom of God in your life. Amen! Sabi ni Spurgeon, if life on earth is short and eternity is forever, we ought then to live our lives in the perspective of eternity. Met niya. Ibiyag dito daw dito katababa lang. Ibiyag dito kanayan ka forever. Dapat ipanpanunod tayo gano'n. O kas ano tayo nga mapalit dyan. Where will you go after you die? Ang kamuno, talaga na tinugawan yun na sinalutsod nila. Ay mo niya, mapanakmat nga ta, intol, mataya. Naman takagan ng mapanang. Duwa lang ba tibagbagan ni Biblia? It is either eternal death or eternal life in Jesus Christ. Good. Napakaganda tong eternal mindset. Ang mo yun na dati eternal mindset mo, palag-ano na tibiyag mo, palag-ano na tiriknam, tano, ure anya mapasamang dito'y rabaw ti daga, kensya na, ako na ti Koreano, it's okay, tagdamay mo ti langit. Amen. Amen? Halo, pati ti rabaw ti daga. Nagsakit, okay lang, madamay langit.
No matay, okay lang, adabay di langit. No malugi, okay lang, adabay langit. Bagam takabaw, adabay langit. Panglahat. Haan na nga nagtitira about itaga. Haan nga, it is finished, amin nitira about itaga, no? Aday ti langit, nga dapat kayo sa panpanunutan kayo, we put on this mindset, eternal mindset, nga makikadwa tayo do kinaapo Diyos. At mabalin tayo ang kantaan, I have a mansion that's over the hilltop. Hallelujah. At maudi, in the word new, the letter new, at W, we put on the new man, the new you. We put on eternal mindset. And last but not the least, we put on the words of God in our lives. Amen. Ti kabibiligan nga pangkontra, pangdepensa, kadagiti lies and deceptions of Satan katawan sa bali no saan nga dagiti sasaw ni Apo Dios. Put on the words of God in your life. Idinatentar ni Apo Jesus. Aman sa bali nga pagbagana. It is written. Tentaran mo ni Satanas, it is written. Tentaran mo ni Satanas kung na naisurat. Sabi ni King David, your words I have hid in my heart, and I may not sin against you. Psalms 119 verse 11. Kat itisasaw niya Apo Diyos na ihalintulad ito sa sword, double-edged sword, kat huwag ka sanang lulusong. Huwag mong lulusubin ang bagong taon na defenseless. Awan tisasaw niya Apo Diyos King ka, read the Word of God, memorize the Word of God, meditate the words of God, practice the words of God in your life. Amen! Amen. I have a Bible project hindi ubing ko manan. This coming year, mabalin nyo nga tuladan. Ipapamemorize ko sa kanila lahat ng verses na may kainaigan sa salvation. So ititim tayo next year, I am not ashamed of the gospel of Christ. At yun ang project ko sa kanila this year. Ma-memorize da aming nga bersikulo nga da kainaigan natin pa nakaisalakan. Kat saan lang ni Jai, mapalinda na explain. Duwa ang Bible project ko sa inyo. Next Bible project, mabalinda nga istoryalan aming nga Bible characters ni Biblia. So last December ang Bible story, ang storytelling na to. All the Bible characters they can mabalinda nga istoryalan, can amuan ibaga iti lessons iti istorya. Alam na nila. Kung gawin naman matulog kami sa taramin din Kasi nga dumagis, istorya kami, istorya, utong-utong. Maganda yun sa mga anak niyo. Pag matutulog kayo, kahit dayo pa na ang komoda, Sister Teo, kahit dayo sa istoryahan na kayo pa lang. Istoryahan na kayo na mamaya. Kung maganda ubing nyo at ubing na pala, gundawayan nyo, mas istoryahan na kita. Ano lumakay na kita, handa nga malipatan. Kasi so, the Bible project ko kada kids nga kasdyan. We put on the words of God in our lives. Amen. Kung nalala sa Colossians chapter 3 verse 16, at taon kumakala kayo. Basahin namin ko na. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Let the words of Christ dwell in you richly. Baknang na kumakalagit, isasaw ni Apo Diyos. Put on the words of Christ in you. Pwede na minsan nga daw, dati may isang friend ko ngayon, Pastor, kumakatangat man ti Biblia, biro ka na man ti Bible, kung nakikuha na, mano ti budget mo, oray mano, makagatang tento ba ti gamit, kasi giginan, kaya oray mano, is the istorya ng India, tinatungtungan mi, kaya ti regalong ba, nakikuha na naman, ti regalong ti bagig. Wow! Finally! Finally! Kalala, basahan man, kunana. Amok man, alamin ko nga din, amok man, kunana. Basahin ko nga rin.
Iba kasi pag ikaw mismo nakapasa. Amen. Kaya, wow! Datayo umama, tunggal may sa kanata dito i-project mo. I-project mo nga next year, mabasa ang tisasaw niya po Diyos. Amen! Amen. You put on the words of God in your life. Kito balbalagang ti gumatang tinangina nga cellphone na yun, sa gigina na iti cellphone. Kita nagiti cellphone nyo, kita dati 40,000, may 60,000, tawad na ginta 1,000 nga cellphone. Yung cellphone mo ba, kita ginta 1,000 lang, di ba? Kung magbala kang bumili ng mga expensive gadgets, why not buy a tangible book, a Bible for you? Hala nga pang daga nito it can lead you to eternal life, even your family. Amen. Amen. Kaya tatapusin natin ang taon na ito na alam natin that we have put off the old things behind at sasalubungin natin ang bagong taon nga nabilag na rekta ken napabaro. Amen. Amen. O, tinatamakdar tayo amin kay Kapsat. The message today is very plain and very simple. But I want to challenge each and every one of us. Ada ba nagitiban banag nga inkaw-kawas tayo this year? So even for the past years nga po tayo nga saan nga nasaya at masapol nga oksuban tayo. Are you planning to put your faith in Jesus Christ and live in the newness of life? Saan mo kung mga orayon ti baro nga taon? Di ka na may magbaga ti Biblia today. If you hear His voice, do not harden your heart. Today is the day of salvation. Do it today because tomorrow might not come for us. Amen. Heavenly Father, we thank you for the blessing of today. We thank you for your words today. Agyaman kami, Apo Diyos, na kasag mordong ititawad na remind kami, Apo Diyos, that we have to put off the old self, the old man, with its passions, desires, and practices. Give us the grace, Apo Diyos, ngay katamiti anger, malice, filthy language, unforgiveness, bitterness, resentment in our hearts. Tulungan na kami, Apo Diyos, to put on the new man that is being renewed in your likeness. Resolve na kami, Apo Diyos. Give us the grace. At matikasta, we have eternal mindset. We put on your words. Put no, Apo Diyos, nga pagbiyagan may nagiti sasam. And today we thank you, Lord. We express how grateful and thankful we are. Mamati kami nga sikat Diyos na nangiwan-wanwan, ng sursuro, ng tatarabay. You're the God who uphold us all together until today. Nagyaman kami, Apo Diyos, ti panang pagpabilig mo, ti pamati, ti tunggal may sa ka na kami. Panang benbendisyon mo, ti pampamilya mi, kadagiti umping mi. Nagyaman kami, Apo Diyos, ta uray kadagito yung aldaw, we can raise our hands and praise and glorify your name. Madayaw ka, Apo Diyos, madayaw ka. Yours is the glory, the power, the honor forever and ever. In Jesus' name I pray. Amen.